Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kung nasan man kayo ngayon, maraming salamat. Kapapasok lang po mga kabataan at OFWs na target ng ating audience. Target audience na rin dito sa ating channel. Butata na naman si Ping Lacson, si Senador Ping Lacson po kay Senador Marcoleta na kinukonsider nating hero po natin, no? Vice President Sara, sinupalpal, si Auntie Claire, no? Si Auntie Claire naman, nako. Hoy, huwag kayong maniwala sa spin dito sa hashtag #WalkWithLan. Tayo magbubukas ng mata sa mga political maneuvers na nakakaapekto sa ating future. Okay, mga kaibigan, dito sa channel natin, intellectual tayo dito. Hindi chismis, kundi facts, history at analysis. Kung OFW ka sa abroad o estudyante na pagod na sa fake news, ito ang content para sa inyo. Ilang mga minuto, pure truth, wit at critical na pag-iisip. Buckle up. Una, let's talk about Senator Ping Lacson. Matagal na niyang kilala bilang action man, pero sa recent Blue Ribbon Committee hearings on flood control projects, maraming nagtatanong, selective ba? Bakit parang may favoritism? Sa partial report niya, may recommendations si Senator Ping Lacson versus certain personalities. Pero si Marcoleta na dating chairperson may ibang view. Bakit biglang allocables ni Marcoleta ang tinutukoy ni Lacson? Hindi ba ito diversionary tactic para i-deflect ang mas malaking issue? Sa isang tunay na demokrasya, transparency dapat sa lahat. Hindi yung parliamentary courtesy lang kung convenient. Ping has a long record mula pa sa police days hanggang Senado. May achievements. Oo naman, wala namang tumatanggi doon na may achievements si Senator Ping. Pero bakit sa flood control mess na bilyong-bilyong piso ng taong bayan, parang may mga sacred cows si Senator Ping? Si Senator Ping parang action star, pero sa Senate, minsan parang direktor na selective sa CAS. Si Senador Rodante Marcoleta naman, matapang, principled at hindi natatakot magsalita. Sa heated exchange nila ni Lacson, kitang-kita difference in approach. Kitang-kita mo talaga kung sino ang matino. Anyway, Marcoleta challenges the narrative. Siya ay naninindigan para sa due process at hindi basta-basta mag-akusa ng walang solid evidence sa lahat. Marcoleta brings experience from previous roles. Naging congressman yan At saka, matagal na naging party list congressman yan, representative, at naging Blue Ribbon Chairperson din yan nung bago siya. No? Naging Blue Ribbon Chairperson siya. No? Hindi siya basta sumasabay sa agos. Para naman sa mga kabataan, ito ang klase ng senador na kailangan natin. Hindi trapo, kundi thinker. Mga kaibigan, na talagang ini-expect natin, mga kabataan, ganyan dapat. Ngayon, ang ating star, ang ating superhero, si VP Sara Duterte. Sara Zimmerman Duterte. Sinupalpal niya ang kanyang mga kritiko sa World War versus Claire Castro at iba pang anti-Sara forces. Ipinakita niyang matatag siya. Hindi ako natatakot ang datingan. Her service record in Davao and as VP focus on education, health at confidential funds na ginamit para sa bayan. Sa kabila ng SALN issues at AMLC scrutiny na pinagdedebatihan, nanindigan siya na clean ang kanyang track record. Walang kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Si VP Sara, parang tigre, no? Parang leon. Kapag inatake ang kanyang Cubs, ang Pilipino, sumasagot ng may dignidad at tapang. Para naman po sa mga OFWs, siya ang leader na nakakaunawa sa struggles nyo mula sa seguridad hanggang economic opportunities. Nako, let's connect the dots. Bakit importante ito sa inyo, kabataan? Dahil ang politics ngayon ay nagdidikta ng inyong future, jobs, inflation, safety. Sa flood control scandal, bilyon-bilyong piso na dapat para sa prevention ng baha, nasaan? Huwag tayong maging blind followers. Gamitin ng utak. Cross-check facts from Senate records, news at data. Para naman po sa mga OFWs, ang pera nyo sa remittances ay nagpa-fund sa gobyerno. Dapat accountable sila. Mga kababayan, habang nag-fact check tayo, practical din tayo para sa tech needs nyo bilang OFW o student. Bavin power bank sa Lazada, Shopee. 20,000 mAh na power bank, no?
perfect for long flights or work, trending talaga ito. Check Zalora for at least wear, comfy para sa active lifestyle, latest trends. Kung may motor ka, bili na ng safety helmet at accessories sa Shopee, trending models, safe at sulit. Home essentials, no? Reverse air freshener o universal socket sa Lazada, small but mighty, nagpapaganda ng daily life. Best finds para sa 2026. Pero bago tayo magtapos, hayaan nyo akong bigyan kayo ng mas malalim na perspektibo para talagang makakonect ito sa inyong buhay bilang kabataan at OFWs. Kung titignan natin ang bigger picture, ang nangyayari sa Senado ngayon ay hindi lang simpleng awayan ng politiko. Ito ay laban sa pagitan ng selective accountability at totoong transparency. Si Senador Ping Lacson, bagamat may mahabang record sa paglilingkod, ay madalas na inaakusahan ng marami na masyadong focus sa ilang targets habang may mga mas malalaking issue na parang nalalampasan. Samantala, si Senador Rodante Marcoleta, ang tipo ng senador ay hindi natatakot mag-challenge kahit sa kapwa niya senador. Matapang, matalino, at laging grounded sa facts at procedures. Kaya para sa inyo na nasa abroad, OFWs, alam nyo ba na bilyong-bilyong piso sa flood control projects na pinag-uusapan, iyon ay pera na galing din sa inyong remittances. Iyong pawis at sakripisyo nyo sa ibang bansa ay nagiging infrastructure dito. Kaya kapag may mga questionable dealings, lahat tayo ang talo. Dapat tayo demanding ng leaders na hindi lang magaling magsalita, kundi talagang may resulta. Vice President Sara Duterte naman ang nagbibigay ng ibang klaseng pag-asa sa kabila ng walang tigil na atake mula sa kanyang mga kritiko, mula kay Antay-Clara at iba pa, nananatiling matatag siya. Hindi siya nagre-react ng emosyonal, kundi may dignidad at may substance. Iyan ang klase ng leadership na kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi trapo style, kundi results-driven at people first. No? Sa education reforms nga mga kaibigan, medical assistance at pagdepensa sa soberenya, kitang-kita ang kanyang dedikasyon. Para naman sa mga kabataan, huwag kayong maging passive consumers ng content. Gamitin ang inyong social media para mag-research, mag-fact-check at magtanong. Sa edad ninyo, kayo ang susunod na boto, susunod na leaders. Huwag kayong padala sa trending hashtags lang. Alamin ang konteksto. Si Marcoleta at VP Sara ay nagpapakita na pwedeng maging matapang ng hindi bastos, maging kritikal ng may respeto sa proseso. Si Ping naman parang matandang general na gustong maging hero ulit, pero minsan nakakalimutan na may bagong henerasyon na hindi na basta naniniwala sa dating script. Samantala, si VP Sara, she's playing chess while others are playing tic-tac-toe drama. Isa pa, sa 2026 ay 2028 elections, napapalapit na. More, na lang yan, 2 years po yan, pero next year po kasi October, mag-file na sila ng candidate certificate of candidacy or COC. So basically, technically, more than a year na lang, malalaman na natin kung sino yung mga kandidato. Okay? Sino ang tunay na handang ipaglaban ang ordinaryong Pilipino? Sino ang hindi natatakot sa powerful interest? Walang iba kundi si VP Sara. Tingnan natin ang track record, hindi ang ingay sa media. Mga kababayan, ang pag-asa ng bayan ay nasa atin din. Bilang kabataan at OFWs, tayo ang silent majority na dapat maging vocal sa tama. Suportahan natin ang mga leader na may backbone tulad ni VP Sara at Senador Marcoleta habang nananatiling kritikal at maalam. At habang pinag-iisipan nyo yan, ingatan din natin ang sarili. Para sa mga OFW na laging on call, kumuha na kayo ng Bavin at 20,000 mAh power bank sa Shopee o Lazada. Fast charging at super reliable. Trending na trending. Sa mga kabataan naman na mahilig mag-outing o magmotor, check nyo ang latest riding gears at helmet sa Lazada. Safety muna bago astig. Fashion-wise, fresh drop sa Zalora, ang mga comfy at leisure wear na perfect para sa campus o work from home. At para sa bahay,
Rivers can air freshener at universal travel adapters, small investments, malaking ginhawa. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng ulang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Malapit na po tayo sa 21,000 subscribers. Medyo matagal nga po Kasi noong November, nag 20,000 subscribers na po tayo, no? Mayo na po, no? Anyway, ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, comment kung anong gusto niyong pag-usapan next. Share sa mga kababayan nyo, kababayan natin, at subscribe kung bago ka pa lang. Huwag kalimutan ang bell icon. See you in the next Truth Bomb, Pilipinas.